So 9:30 na dito ng gabi, pero ito pa rin ang itsura sa kalsada. At ito yung dahilan kung bakit ako hindi nakakapag-live gabi-gabi. Kasi pag ganitong summer, maliwanag pa rin kahit 11 na ng gabi. At ang dahilan nung mga late na pag-akyat ko sa aking room ay nagsa-standby kami sa labas ng aking alagang matanda. O di kaya naman may mga bisita siya na matagal umuwi kasi hindi pa rin gumagabi. Lalo pa ngayon o next week kasi ilalabas na namin yung mga iba pang mga adorno sa garden. So nawiwili sila doon mag-standby kasi marami silang libangan, marami silang mga, mahaba yung kwentuhan habang nanonood sa mga bulaklak sa paligid kasi ngayon din tagbulaklak din ngayon dito. So ngayon guys, balik na tayo doon sa ating original ating usapan ngayon na walang iba kundi si Kong Marcoleta na ngayon ay isa ng senador. Ayan siya. Ang ating bansa ngayon ay pinagtatawanan ng buong mundo. Alam po ba ninyo ng ICC nag-issue din ng warrant of arrest sa presidente ng Russia, Vladimir Putin, sapagkat sa nangyayaring labanan sa pagitan ng kanilang bansa at sa bansang Ukraine. Pero walang isa mang Ruso, walang isa mang mamamayan ng Russia ang nagtaguyod o nag-serve ng warrant kay President Vladimir Putin. Meron din pong inisyu na warrant of arrest ang ICC sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu, dahil sa kanilang tigmaan dyan sa panig ng Palestina. Meron po ba na isa mang Israelite o mamamayan ng Israel na napakasangkapan para ulihin ang kanilang presidente? Wala po. Hindi nangyari sa Russia, hindi nangyari sa Israel. Sa ating bansa, Pilipino mismo ang nag-cooperate kahit walang pasihan, kahit walang batayan. So ngayon guys, ang pinakagusto ko dito kay Kong Marcoleta dahil hindi niya ito tinantanan kahit siya ay nag-iisa sa Kongreso at pilit na tinatanggalan ng mga karapatan katulad ng pagtanggal sa kanya sa committee at tanggal ng kanyang allowance at sabi nga itong viral na sinasabing hindi siya nabigyan ng hopya. So pinagkaitan siya ng kanyang mga karapatan sa Kongreso pero hindi siya natinag, hindi siya huminto o tumigil sa kanyang paninindigan. Patuloy at doon siya nakilala at patuloy siyang kinikilala ng mga mamamayan dahil sa kanyang matibay na posisyon sa kanyang trabaho o dahil sa hindi ko sa kanya nakita ang pagsuko at paghinto sa kanyang ginagawa at ito yung ang dahilan kung bakit kami na-motivate at ang pamilya ko at mga kaibigan ko, kinampanya namin siya talaga. So, hindi po kami nagsisi at hindi po kami nabigo sa aming sinuportahan. Actually, silang Duterte ng aming sinuportahan. Pero mas maingay at matunog ang pangalan ni Senator Marcoleta dahil nga sa kanyang pagiging tapat at kanyang pagiging yung tinatawag yung sinasabi ni Pangulong Duterte, a man of integrity. So siya lamang ang nakitaan ko ng ganitong gesture sa kanyang political career na meron pa nga ako isang nakita na itinulak siya ni Paduano pero siya yung congressman na hindi siya nagpatinag sa kabila ng trato ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso ng masama o hindi sa pagtrato ng pantay. So mahina po ang aking signal kaya hindi ikot ng ikot. Isusubukan natin ma-share sa inyo. At ito na po. Mahina lagi. Isa pa itong dahilan kung bakit ako ay tinatamad na rin dahil nga dito sa signal ko laging mahina. Dito play deflation na pinag-uusapan. Ayan. Dito play deflation na pinag-uusapan. Nakita niyo yung kamay ni Paduano. Dito play deflation na pinag-uusapan. Dito play deflation na pinag-uusapan. So tinapik talaga siya dyan ni Paduano. Talagang sinadyang tinapik. Kaya lang naka-off yung kanilang mga microphone.
Kaya hindi natin nalaman kung ano yung mga kanilang dialogue. Ang sinasabi nitong mga nang aapi sa kanya sa Kongreso. Pero alam mo, dyan ako humanga ng matindi at kami, 10 ng aking mga pamilya dahil sa ganitong pagtrato sa kanya ng mga kapwa niya mambabatas, nagbunga ang kanyang pagiging totoong tao at pagiging totoong taga-serbisyo ng bayan. At ito, ang pinakamagandang reward na ibinigay sa kanya ay mailuklok siya sa Senado dahil ito ang kailangan ng tao. Na hindi tayo binigo sa ating mga kahilingan, naggawin niya ang trabaho niya ng tapat at may paninindigan. At kahit doon sa mga Duterte, siya lamang ang bukod tanging nanindigan sa mag-ama at nung inaapi-api si BP Sara sa Kongreso, alam ko lahat tayo aware, si Kong Marcoleta lamang ang tumayo at kahit hinamon siyang suntukan, siya lamang ang nanindigan para sa ating Vice President na irespeto ninyo dahil ibinoto yan ng 32 million na tao na nagbigay sa kanya ng mandato. At dito sa sunod nating slide, kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Transnational Crime. Bakit wala po yung executive director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yun. Na hanggang ngayon, hindi pinapaliwan ng pamahalaan. Sa lahat ng mga senador sa Duterte na nangangampanya, laging ito si Senator Marcoleta ang mayroong mga pasabog na pagsiwalat tungkol sa yung patungkol sa gobyerno natin na inaapi ang mga Duterte. It was a give and take friendship na noong pinahanap siya ni PRRD para tumakbo sa pagkasenador, ito at nakinig naman siya at sinunod niya ang dating Pangulo. At ito ngayon ay hindi pa man siya nananalo, sincere na talaga siya sa kanyang pagtanggap sa hamon na ito ni ex-President Duterte. At ito, kahit dyan sa kanyang mga kampanya, consistent siya, hindi niya kinakalimutan isingit sa kanyang mga plataforma o sa kanyang paglatag ng plataforma ang Duterte o pang-aapi ng administrasyon sa mga Duterte.